Welcome to Tito Lee Confidential. Today's episode is very special kasi meron akong special guest from Ireland. Hello! Say hi to Eman or Boyet in Boyet. Ireland. Para ma-welcome natin siya na maayos, kailangan natin siyang bigyan ng drink from Scotland. Iron Brew. Iron Brew is a drink from Scotland. Ito lang ang over niya yung sales ng Coca-Cola. Really? Yes. Ito lagi ubos pag nasa So how shop do you na yan. pronounce it? Iron. Iron Brew. Iron Brew. Iron Brew. Hello po sa mga nanonood. My name is Boyet Ventura. Real name is Emmanuel. Pero Boyet kasi yung tawag sa akin sa YouTube. Ako po ay isang nurse sa Ireland. And ayun, a fellow content creator din sa YouTube. Nurse Ventura and sa TikTok Boyet in Ireland. So thank you for guesting me in your show. Oh, wow! Thank you din kasi nagpunta ka sa Scotland. First time ko sa Scotland na ma-meet sila pero I've been here before 2019 sa Edinburgh. First time ko sa Aviemore and Aberdeen. Pa-welcome drink muna. Ako ipe-prepare ko. Guys, pasensya na first time. Taste test ng Iron Brew. Basically, Scottish. Ay. Oy. Ay. Oh, it's really nice. Hindi siya kalasa ng Fanta. Hindi, di ba? It has its own identity. How's it? Sarap na, no? Guys, sa background namin merong mga Meron kaming yung mga asawa supporters. namin. Sila yung mga taga-video namin. Baka nagtataka kayo, meron kaming mga imaginary friends sa likod. Editors, charot. Charot lang. Supporters. OFW ka for how long na? So, I've been an OFW since 2013. 2013 sa Saudi. Nag-Saudi ako ng 4 years sa Alcobar since 2013 to 2017. And then, nag-Ireland ako ng 2018 up to present. Sa pagiging OFW for that long, ano yung pinaka-challenging mo? Pwedeng sa Saudi or sa Ireland? Ang dami. Cultural, difficult struggles, kanyan. Differences, pare-parehas and ng then story homesickness. Time Saka mga, difference, iba-iba. mga ganun, oo. Well, The usual. The usual challenge. Gusto nila malaman kung ano yung mga struggles na nauna na sa abroad. For example, sa Ireland, Scotland. And then, para ma-anticipate na nila na pagdating ko dito, I might experience this and that. So, alam na nila yung mangyayari. So, pagiging OFW mo, sabi mo, Saudi ka muna. Maraming Filipino worker. Sobra. Na nakasama mo. Sobra. Ano mas gusto mo? Kasama ang Filipino sa work o ibang lahi na lang? Actually, sa totoo lang, wala. Joke lang. Nung nasa Saudi ako, may nakaaway ako na Egyptian. Talagang binuli ako. Binuli-bully ako. Okay. May nakaaway din ako na Pilipino sa unit. Talagang nag-away kami. Pero we became friends eventually nung nakaaway ko na Pilipino. Ang sagot doon is, depende rin kasi sa mga Filipino na kasama. And then dito sa Ireland naman, may mga Pilipino kasama sa ICU. Tapos nung lumibot ako sa TIT, sa recovery room. Okay naman, magkakaibigan naman kami so far. To be fair, wala akong masyadong ang tawag doon? Beef. Grievances. Beef sa mga Pilipino na May beef nakasama ko. talaga. Hindi pork. Hindi, chicken. Part kami pares ng LGBT. Obvious Yes, naman. yes po. Gusto namin paalam na Europe is safe. Ako sa Scotland, safe. Ikaw, masasabi ba sa Ireland? Sa Ireland, equality. Parang it's a big deal sa work and bawal kang discriminate based on your sexual preference or based on your gender. Bad experience sa Pinas sa LGBT. Good and bad. Ako marami. Seryoso? Oo. Parang sa akin, ang nangyari, nag-apply ako ng job as a nurse sa military. Nagkapasa ka lang ng papel kasi gusto mo mag-apply. Sabi ba naman sa akin, anong gender mo? Sabi ko, babae po. Sabi niya, yeah, pero wala sa pananamit mo eh. Dapat bago ka mag-apply dito, alam mo ko anong gender. Alam ko po yung gender ko, hindi ko lang po type magdamit ng babae. So kung hindi mo alam yung type ng damit na gusto mo, hindi mo alam ang gender mo. Kasi yung gender, babae at lalaki. Ganon ka straightforward process. Tapos, sinagot ko siya, ma'am, nag-a-apply po ako ng work, hindi para pagalitan mo ko anong gender ko. Kasi yung family ko, wala namang problema eh. So, sumalis na ako. Thank you kasi nakapunta ako sa kailangan kong puntahan at safe pa. At never ko nang naranasan sa Singapore tsaka dito. Never. Yun yung pinaka-bad ko sa Pinas. Pambubuli ng
elementary, ganyan, high school, sa Okay. school, mga classmates. Pero yung as a professional, worker, parang wala naman. Oo, ako pansin ko din kasi lately, marami ng LGBT na nag-aanak. Alam mo yun, marami nagkakatuloy ang lesbian and gay or parehas silang lesbian tapos ang hingi lang sila ng donor tapos parehas naman silang gay. Kayo ba yung LGBT couple na gusto rin magkaanak or not? Ang partner ko is gusto niya ng baby. Gusto Pero ako niya. parang wala pa sa plan so far. Pero syempre hindi naman ako nag-aano ng Never say kung never. kung may couple na gusto ng ganito or whatever their preference is, I respect that. Pero para sa akin, personally, parang hindi pa siya, wala pa siya sa plan. Alam mo na, Saudi to Oo. Ireland, paano ka nag-grow? I think sa Pinas kasi nung bago pa lang ako nurse na siya, how you're treated by the doctors, by your colleagues, parang masyadong inaan mo lang siya, ina-accept mo lang siya. Hindi ka masyadong nag-voice out or nag-a-advocate for yourself as a nurse when it comes to being respected, ganyan-ganyan. Nung nag-ano ako na Saudi ako, syempre nag-upgrade yung experiences, mas lumawak yung mga yung knowledge ba within the profession. So personally, parang grow ako dun sa Saudi kasi mas tumatag yung as a person. Pero professionally, I think dun sa Ireland talaga, mas ako nag-flourish yung career. I think, Kasi mas maraming pera. hindi sa, not even sa pera. Eventually, sa Ireland talaga yung nag-grow kasi parang mas na-feel ko sa Ireland yung level of respect for nurses, for healthcare providers. Talagang na-realize ko na parang nung sa Philippines pa lang, hindi pala natin deserve na sigaw-sigawan ng mga doctors, hindi pala deserve na api-apihin ng mga superiors, head nurses, ganyan. Parang you should be respected because you're a professional. Basically from all the experiences, but mainly dito sa Ireland, parang pinakita sa akin yung like how nurses should be treated. Pwede palang utusan ng doktor. Di ba? Hindi naman utusan. I mean, alam mo, may order siya. Tapos sabi ko, I'm sorry, mag-isa lang ako. Tapos, 4 na baby yung hawak ko. I just can't do it. Oh, I'll do it for you. Kaya minsan mag-order sila. Ay, gagawin ko na nga. So guys, alam niyo na saan kayo mag-apply. And then mag-insert sila na, let's say, central line, whatever. And then yung mga pinagamitan nila, hindi ko yung maglilipid. Yes, sila as din. a nurse. Parang lilipid mo siya. No. I'll do it myself because I did that. So parang, oh, really? Okay. Hindi po pala trabaho yun. End to end. So yun, nakatuwa. Do you see yourself settled na sa Ireland? If not, just in case you have a chance to go somewhere else, what country interests you to move? And why? At the moment, we're settled in Ireland kasi parang we're not dragging ourselves to work na parang work na naman ako. Although, minsan tinatamad ka lang, pero not because ayaw mo yung job mo. Yeah. Yung ganun. Yeah. So parang we're both settled in that way. And then we bought an apartment, we have a dog. So parang we like the life we're living at the moment. I think we're going on trips like this every once in a while. Siyempre, ito na yung passport eh. Yes! So having that flexibility na meron ka ng, you're not a visitor anymore in the country that you live in kasi syempre citizen ka na, you belong. So Boyet, thank you for guesting sa aking episode 3. Thank you so much. It's my pleasure. So if you want to hear more stories about OFW or you want to share your stories to us, please DM or comment down below. Please like and subscribe. Like and subscribe and share this video to all the people na gusto maging OFWs. Yes. Bye. Thank you for watching.